Gusto nang tanggalin ng mga tao ang ilang Gilas Pilipinas players na to dahil sa tingin nila mas bright ang future sa ating national team kung sila na lang sana magiging bagong permanent member sa Gilas. Kumbaga ito yung desired lineup na nais buuin ng mga tao dahil highly in demand sila base sa kanilang skills at balancing araw to. What more pa kung madagdag sina QMB at Kai Soto. Sa ngayon merong 6 na player na nailista base sa survey na kinakalap. Unang player na gustong tanggalin nila si CJ Perez. Si CJ Perez nagka-coverage ng 6 points per game sa FIBA stats. Ang dami nagsasabi na scorer lang daw siya sa PBA pero hindi pagdating sa international level. Kung sa bagay, kahit nga sa PBA, nagiging inconsistent na si CJ Perez ngayon. Siguro parang ito na yung isa sa mga sign na patapos na siya sa kanyang prime. Explosive pa din naman, especially kapag pumutok yung shooting niya. Talagang tumitira ng almost 47% beyond the arc. Kung may inconsistency man siya sa consistent, baka hindi lang talaga bumagay. Pasundot-sundot siya na umaambag minsan tapos pagka next, biglang hindi na naman. Pangalawa si Scottie Thompson. Alam ko may nag-aalsa na sa inyo dyan pero para sa akin, pwede na parang hindi. With 1 GDL on board plus RJ Abrientos, okay lang naman na hindi na siya isama. Nagiging injury prone na rin at sa playmaking, familiar na sa sistema. Why not ipasa na dun sa nakakaamoy na rin? Dahil kung titingnan ng mga guards ngayon, may chemistry na sila. Ang bilis na nakapamilyar sa isa't isa. Pangatlo, si Junmar Fajardo. Siya talaga yung headline tuwing natatalo ang Gilas kasi pang PBA lang daw si Abay. Ibang-iba daw ang galaw niya sa PBA kumpara sa international tournaments. Huwag kayong magagalit pero totoo naman na pang PBA lang si Abay. Kung ikukumpara mo yung ibang big man na may kita mo lumaro sa FIBA, pang moderno talagang galaw nila. Yung tipo na may shooting, may jumpers tapos iba yung footwork nila kay Abay. Si Abay pang power play type pero hindi naman nakakausad, lalo pag nado-double team. Kaya para sa akin tama din ang suggestion ng mga tao na magpahinga na si Abay lalo na may edad na rin siya. Dati na niyang nabanggit na hihinto na raw siya at hindi na siya magtatagal. Pang-apat si Troy Rosario. Manalo matalo ang Gilas. Si Troy yung isa sa mga pinaka low-key players dyan. May magawa man siya wala. Lagi siyang handa sa kung kailan siya tatawagin which is in fact nakakagawa naman siya ng milagro. Pero alam nyo ba na kahit wala siya sa ating listahan ngayon, isa daw talaga siya sa mga dapat tanggalin ni Coach Tim dahil nakalaro lang naman siya nang nawala si QMB sa lineup. Tapos meron pang nakareserba, Justin Baltasar sa DNP list kaya probably matatanggal din siya kalaunan. Panglima, nais nga pala ipatanggal ng mga tao si RJ Abrientos kasi panay babad daw ni Coach Tim. Kahit panay din ang turnover, pero wag na natin itong pag-usapan, malabo pa sa sabaw ng pusit mangyari yan. Pinakahuli natin pang-anim, finally si Justin Brownlee. Si Coach Tim lang naman ang matigas kasi JB pa rin ang gusto niyang piliin kahit alatin pa yan ng ilang beses. Pero kitang kita sa mukha ni JB na pagod na siya. Oo, may shooting pa rin. Pero Benny Boatwright is waiting. Mas bata, may shooting, solid ang performance. Kayo mga quiz, may mga players ba kayo sa inyong suggestion box na gusto nyong ipaabot sa Gilas? Pag-usapan din pala natin konti ang nangyari sa laban ng Aussie versus Philippines. Kahit di pa man nagsisimulang laban, alam ko matatalo na. Ang sakit tingnan nito scoreboard tapos may nakalagay pa na minasakirdan ng mga Aussie ang Pinoy. Well, si Coach Tim alam na din ang bagay niya pero hindi na rin siya kumikibo dahil alam naman niya napasok pa rin sa next round ang Gilas dahil sa -3 mark natin sa New Zealand at ang mga makakalaban pala natin sa Group E kadalasan taga Middle East. Sobrang sama talaga ng pagkatalo natin. Akala kong kahit madikitan man lang sila ng Gilas pero wala eh. Ang lala, yung tambak parang Bohol hanggang Cubao. Yung scoring output ng Gilas pang first quarter lang eh pero kudos pa rin sa Australia dahil ang ganda po na kalang depensa. At least, hindi nila tayo minaliit. Ginawa pa rin nila ang lahat at sineryoso ang Gilas, parang isang malakas na opponent. Isa pa sa nagpatalo sa Gilas, wide open ang depensa pero hindi naman makaisa. Mabagal ang transition, kalat-kalat ang opensa. Parang walang plano. May masasabi ka pa ba? Wala na eh. Talo na. Bawi na lang next round. Kasi sa next window, mas malaki daw ang chance nilang manalo.